bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanyayo amin na po. Araw ng Miyerkules, ngayon po ay February 4 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Katoda Balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Aking partner si Kaaron Susan Yadaw. At sa technical kasama natin Kaaron Richard Olanday. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Kampo ni Saldico walang isosoling pera sa gobyerno ayon sa kanyang abogado. Todo Balita. Bisa ng rehistro ng bagong sasakyan, 5 taon na. Todo Balita. Isang LPA namumurong maging bagyo. Todo Balita. Sa balitang lokal, traffic advisory inilabas ng lokal na pamahalaan ng Bayambang kaugnay naman sa isang malaking event sa bayan nila. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan sa volleyball, Foxys tumukod sa Chameleons. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Wala umanong isosoling pera sa gobyerno si dating ako Bicol Representative Rizaldico. Ito ang sinabi ni Attorney Rui Rondian, abogado niko, sa pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya na may feelers na naipadala ang kampo niko para makipag-usap sa gobyerno. Unang sinabi ni Rimulya na bago makipag-usap ay dapat muna magsoli ng pera si ko sa gobyerno. Ayon kay Attorney Rondain, walang ibabalik na pera sa pamahalaan si ko dahil wala naman itong ninakaw sa gobyerno. Wala rin umano silang alam na sa balitang Siko ay nais na makipag-ugnayan sa pamahalaan. Siko ay patuloy na pinaghahanap ng batas matapos kasuhan ng graft sa Office of the Ombudsman at isyuhan ng warrant of arrest dahilan sa umano'y kickback nito mula sa Ghost Flood Project sa Negros Oriental. Nabawi ng Pilipinas noong nakaraang taon ang dating posisyon nito bilang ikalawang pinakamalaking exporter ng saging sa buong mundo sa likod ng pagbuti ng supply dahil naman sa investments na ginawa ng industry players ayon sa United Nations Food and Agriculture Organization. Batay sa preliminary report na inilabas ng Food
and Agriculture Organization kamakailan, ang Pilipinas ay nakapag-export ng halos 3 million metric tons ng sariwang saging noong nakaraang taon. Tumaas ng isang quarter mula 2.33 million metric tons na naitala naman noong taong 2024. Ang 26% increase sa shipments ay sobra pa sa sapat upang mabawi ng bansa ang dating katayuan nito bilang second biggest banana exporter kasunod ng bansang Ecuador. Noong taong 2023, pinutol ng Guatemala ang 6 na taong paghahari ng Pilipinas bilang number 2. Makaraang bumagsak ang huli sa third rank, makaraang maharap sa iba't ibang hamon sa produksyon mula sa mga peste hanggang sa pabago-bagong panahon. Noong taong 2024, ang Pilipinas ay nanatiling third largest banana exporter sa buong mundo. Namumurong maging bagyo ang isang low-pressure area o oras na pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na 24 na oras. Ang LPA ay huling namataan ng Pag-asa nitong Martes ng umaga sa layong 1,370 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Wala pa itong epekto sa bansa dahil ito ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility sa ngayon. Oras na maging bagyo, tatawagin itong Basyang. Ito ang ikalawang bagyo na inaasahang magiging isang tropical depression. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig ng validity ng mga bagong rehistradong sasakyan mula sa kasalukuyang 3 taon hanggang 5 taon. Ito ang inanunsyo ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa press briefing sa Malacanang. Ayon kay Castro, initially approved na ni Marcos ang rekomendasyon matapos na ipresenta ni DOT o Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Inaasahan aniyang maglalabas ng memorandum ang DOTR kaugnay ng expanded validity ng new motor vehicle registration kasunod ng pag-aproba ng Pangulo. Sa naturang pulong, inilatag din anya ni Lopez ang update sa mga programa at proyekto na layong pagaanin ang pagbiyahe ng publiko. Nakiisa naman na nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay ang Office of the Special Assistant to the President sa pamilya ng mga nasawi sa paglubog ng passenger cargo vessel na MV Tricia Kirstine 3 noong Enero 26 sa karagatan ng Basilan. Ipinaabot ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumasa ilalim sa personal na kalungkutan at malasakit ng Pangulo para sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Ayon kay Lagdameo, inatasan ng Pangulo ang lahat ng kaukulang ahensya upang tiyakin ang agarang tulong para sa mga nakaligtas at sa mga naulilang pamilya. Siniguro rin umano ni Marcos na mapabilis na ang paghahatid ng kinakailang suporta ng gobyerno para sa mga ito. Idinagdag pa ni Lagdameo na nakikiisa sila sa mga naulilang pamilya, mga apektadong komunidad at sa buong bansa sa pagluluksa sa isa sa mga pinaka mapaminsalang trahedyang pandagat sa nagdaang taon. Ang nasabing sasakyang pandagat ay bumiyahe mula Zamboanga City patungong Holo-Sulu at lumubog noong madaling araw ng January 26 dahilan upang mahulog sa dagat ang daang-daan na pasahero.
Isang Pinoy naman ang bihag ngayon ng Ukrainian military na sinasabing nakipaglaban kasama ang tropa ng Russia. Kinilala ang Pinoy na si Raymond Gumangan na nabiktima umano ng peking online recruitment na pinangakuan ng trabaho sa Russia. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers para matulungan si Gumangan. Wala aniya sa database ng DMW o Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang nasabing Pinoy. Inaalam na rin ng Department of Foreign Affairs kung paano nakaalis ng bansa si Gumangan. Batay sa ulat, si Gumangan ay dating security guard mula sa Alcala, Pangasinan. Isang video umano ni Gumangan ang napaskil sa I Want to Leave Facebook page na isang Ukrainian government project noong December 8 kung saan sinasabing siya ay isang mercenaryo na nirecruit ng mga Russians para sa isang high-paying job sa kanilang bansa. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Ipinapaalam sa lahat ng mga motorista at commuters mula naman ito sa lokal na pamahalaan ng Bayambang na magkakaroon ng pansamantalang pagbagal sa daloy ng trapiko sa dalawang main road sa nasabing bayan kaugnay ng opening at kick-off ng 22nd National Oral Health Month 2026 na may motorcade. Mag-uumpisa ito ng alas 7 ng umaga ngayong araw. Ang rota ng motorcade mag-uumpisa sa St. Vincent Ferrer Prayer Park at magtatapos naman sa Bayambang Municipal Hall. Ang paalala ng lokal na pamahalaan ng Bayambang sa mga motorista, asahan ang pansamantalang mabagal na daloy ng trapiko at posibleng sandaling pagsasara ng ilang bahagi ng kalsada na dadaanan ng motorcade. Pinapayuhan din ang hindi kasali sa aktibidad na gumamit ng alternatibong ruta at maglaan ng dagdag na oras sa biyahe. Sumunod sa mga traffic enforcer at pulis na nakadeploy sa lugar para sa maayos at ligtas na daloy ng trapiko. Dagdag pa, iwasan muna ang pagparada sa mga kalsadang sakop ng nasabing ruta ng motorcade sa nabanggit na oras. Nagpapasalamat naman at hinihingi ng lokal na pamahalaan ang pangunawa at pakikiisa ng lahat para sa isang ligtas, maayos at matagumpay na selebrasyon. Samantala sa balitang pampalakasan, nalampasan ng NX-LED ang matinding hamon ng Farm Fresh para itakas ang panalo sa 2026 Premier Volleyball League All-Filipino Conference sa kanilang laro kahapon sa Phil Oil Center sa San Juan City. Bumandera sina dating Petrogas Stars, Brooke Van Sickle at Myla Pablo sa 5th set para naman sa 1-0 records ng Chameleons. Tumapos si Van Sickle ng 20 points mula sa 18 attacks at 2 blocks habang nagdagdag ng 19 na punto at 13 markers naman sina Pablo at MJ Phillips ayon sa pagkakasunod. Samantala sa tennis naman, matikas ang ratsyada ni Alex Iyala nang patalsikin nito si Zeynep Zonmez ng Turkey upang umabante sa second round ng 2026 Abu Dhabi Open na ginaganap sa Zayed Sports City International Tennis Center sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Kinailangan ni Iyala na magbanat ng buto bago pasukin ang Turkish netter sa larong tumagal ng 1 oras at 31 minuto. Ilang unforced errors ang nagawa ni Iyala kabilang ang 4 na double fault, subalit hindi ito naging hadlang upang makuha ang kanyang unang panalo sa naturang WTA 500 level tournament. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan, Iparigire. Ang oras po natin alas 5:20 ng umaga. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market.
Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP Tip Hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:23 na po ng umaga. Sa pagpapatuloy ng Todo Balita, kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. Kalagitnaan na po ng linggo, ngayon po ay February 4. At yung balita po natin kanina, may nakita po LPA sa labas ng bansa. At ang tinutumbok po nito ay Mindanao. Ayan, tignan nga natin ulit ito. Ayan. Maulan ngayon sa bahagi ng Visayas, Caraga Region, Davao Region at Misamis Oriental dahil naman sa epekto ng shear line habang nakakaranas naman ng minsang pag-ulan. Extreme ends. Ito naman sa Batanes at Babuyan Islands. Gayon din sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dahil sa epekto ng amihan. Amihan pa rin siya. Maulan naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao dahil sa epekto naman ng localized thunderstorms. Sa ibang bahagi ng bansa, ito na maaliwalas naman daw yung panahon. Pero ngayon, hanggang sa ngayon, nararamdaman pa rin po natin yung lamig ng panahon sa madaling araw. At usong-uso pa rin po yung ang dami pa rin nagkakasipon o may sipon tsaka ubo dahil naman sa panahon po natin. Dito sa baba, 'di ba? Malamig sa gabi hanggang madaling araw tapos mainit sa daytime. Ang magiging pangalan ng bagyo pag ito ay nabuo ay Basyang. Ayan, si Lola Basyang. Yan ang kanyang pangalan. Sa mga may nagtanong sa akin kahapon saan daw makakabili ng hito na yung fresh. Marami na hong farms na marami na ho tayong mga kababayan na nagko-culture sila, nag-aalaga ng hito. Dahil ayon po sa Department of Agriculture at sa mga ilang mga nakausap natin dito sa lalawigan, madali lang ialagaan ang hito kumpara sa bangus.
At ang hito pwede sa mga maliliit na area. So pwede silang gumawa ng concrete box na siguro kahit ang size lang ay 1 meter by 2 meters, pwede na, makakakarga na ng ilang hito. Sa bayan ng Binmalay, kapitbahay ng Dagupan, marami po diyan ang nag-culture ng hito. At napakarami. Pero hindi po bumababa ang presyo ng hito, 'di ba? Pag bibili po kayo ng inihaw, mataas po siya. Sabi naman ng iba, kasi naman hindi lahat kayang mag-ihaw ng hito na yung maganda pa rin yung kalalabasan, hindi siya durog-durog o kaya hindi siya sunog. Pero yung good news nga po yan, bigla ako nasa mid. Ang good news po niyan ay hindi na po inaangkat. O marami po dito sa mga kababayan po natin na may mga restaurants, may mga karinderya, mga kainan na nagsuserve ng inihaw na hito, hindi na po sila umaangkat outside the province of Pangasinan. Dahil marami na nga ho ang nag-aalaga ng hito dito sa ating lalawigan. Siyempre, andyan pa rin yung bangus, andyan pa rin yung tilapia. At iba pang isda, meron ding mga high value fish. Pero meron ako napuntahan na malaki na hito farm. Ang sabi nung may-ari, nag-umpisa sila dito sa Bulosan, sa lungsod ng Dagupan. And then nakakuha sila, siguro nabili nila o meron silang lupa na malawak doon sa Orbistondo. Doon nila ipinatayo itong kanilang aqua farm. Ito yung JNS na napuntahan ko 'yon, ang dami. At one time, umaabot daw sa 1 million yung kanilang mga alagang hito. Iba't ibang iba't ibang stages, iba't ibang sizes. Pero nung pumunta kami, ang sabi nung may-ari, it was down to 400 plus yung kanilang hito dahil maraming bumibili ng maramihan. Yung iba naman ay bumibili ng mas malaki sa fingerling size at kanilang aalagaan. At na rin yun, ang ginagawa ng mga nag-aalaga ng isda, parang sa bangus din, nagkakaroon ng byproducts. So, meron silang mga inihaw, syempre yan yung ready to eat na kaagad. Meron din silang hito gourmet, ito na yung mga process na nakalagay na sa lalagyan, sa bote. Meron din silang hito fillet. So, yung mga nagnanais na mag-venture sa pag-aalaga ng hito, start small muna, pag-aralan nyo muna, lalo na kung wala kayong background o wala kayong masyadong alam kaugnay sa pag-aalaga ng hito. Start small, kahit malaki yung backyard nyo na pwede nyong paglagyan ng paglalagyan ng hito. Start small muna, tapos magtanong, pinakamaigi dyan, pumunta kayo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kaya sa Agriculture Office sa inyong lugar. O kaya ito si JNS Aqua Farm sa Orbistondo, open din siya sa pa-seminar. Isang success story mula sa maliit na hituan dito sa Bulosan, Dagupan City. Ito naman ay napakalaki na niya at isa siya sa major supplier na rin ng hito mula naman sa lalawigan ng Pangasinan. Ibalik ko lang yung balita yung dun sa bayan ng Bayambang dahil ang oras na po ay alas 5:29, mag-uumpisa yung pagsasara ng ilang kakalsadahan dahil naman sa kanilang motorcade. Mag-uumpisa po yun ng alas 7. So, ang most likely, ang pagsasara, umpisahan ng mas maaga. Ito yung second National Oral Health Month 2026 opening at saka kick-off. Starting point dun sa St. Vincent Ferrer Prayer Park at magtatapos dun sa poblasyon. Doon sa harapan ng kanilang municipal hall. So, expect na maraming po dyan, sasakyan at saka tao. At saka yung area na yan, sabi ng LGU Bayambang, magkakaroon ng sisikip ng daloy ng trapiko o kaya mabagal na daloy ng trapiko. Pag ganitong mga events, 3 araw ang activity mula
February 4 hanggang 6. Gaganapin naman sa Bayambang Event Center. Yung Bayambang Event Center, yun po yung andun sa mga katabi po yun ng Municipal Hall. So gagawin doon. So from St. Vincent, Prayer Park, papuntang munisipyo, tapos doon na yung kanilang opening program sa kanilang event center na nasa poblasyon mismo. So yung mga advisory rin po nila, yung mapapasok, ang bumiyahin na ng mas maaga para hindi ho kayo malate. At saka dumaan sa mga alternative routes para hindi po kayo maipit sa traffic. Okay, oras na po natin mga kaibigan, alas 5:31 na lang umaga. Paalala muna mula sa ating himpilan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ Liway Manantan At Susan Yadaw sa Todo Balita. Okay, oras na po natin mga kaibigan, alas 5:35 na po ng umaga at kayo pa rin po ay nakikinig sa Todo Balita. Kasama nyo pa rin Liway Manantan di Paragire.
Sa lungsod ng San Carlos, sa kanilang search for Miss San Carlos City 2026, ngayong araw, February 4, nakatakda yung kanilang orientation and wardrobe measurement. Ibig sabihin yung mga kandidata na to. Inanunsyo yung official candidates nung February 1. Tignan nga natin yung listahan. Sunod-sunod na po yan yung mga beauty pageants sa iba't ibang lugar. Ayan, San Carlos City, tingnan po natin kasi pinakilala na yung mga, kung merong listahan na nakapost, pero pinakilala na. Official candidates announcement, ilan kaya? At ang kanilang sashing ceremony at contract signing ay nakatakda naman siya February 14. So sa mga beauty pageants, nagkakaroon po ng pirmahan ng kontrata. So like for example, sa Search for Miss 100 Islands 2026, ito po yung North Central Luzon, inexplika kung ano yung visa ng kontrata na yon na pinipirmahan ng kandidata. Kapag siya po ay napili at siya na yung official candidate sa nasabing Search for Miss 100 Island. So, sa explanation po ng mga in charge, bahagi po doon, nakalagay po doon, ayon kay Ma'am Miles, ang chairman ng nasabing Search for Miss 100 Islands, nakalagay doon sa kontrata na dadaluhan nila lahat ng mga activities before and syempre yung pageant mismo. Dahil meron din silang personality development seminar. Tapos maraming activities. March po yung Search for Miss 100 Islands, 100 Islands Festival. So before March, baka itong February, meron na silang mga activities. Yung mga napili na bilang official na candidate sa Miss 100 Islands. At in-emphasize doon na kung magba-back out pagkatapos pumirma after several days or weeks bago ganapin yung pageant night, at nag-back out yung kandidata, lahat ng i-compute nila yung expenses sa kanyang pagsali sa nasabing search, at yun ay babayaran niya. Syempre naman, pinaglalaanan ng pondo ng lokal na pamahalaan yung ganitong mga activities, kaya kada kada kandidata merong expenses ang lokal na pamahalaan o kaya yung pageant organizer mismo. Siyempre yung organizer under the local government unit. So kasama doon sa kanilang pinipirmahan, ayun nga, pag nag-back out sila, ganito ang mangyayari. Kapag napili na sila as official candidate, dapat present sila. Pero lang kung may talagang valid reason kung bakit sila absent. Pero napakarami pong mga beauty pageants, pero napakarami rin po nating mga talented and intelligent, beautiful na mga kababaihan. Ang inaantay lang po natin na mangyari ay yung magkaroon po ng organizer na mag-organize ng isang pageant para naman sa mga kalalakihan na meron yung question and answer portion. Hindi lang po yung parada, nagmo-model sila na naka-sports attire, naka-swimming attire. Yan yung gustong-gusto ng mga ng crowd. Swimming attire, naka-barong o Filipiniana attire. Pero walang QA, walang question and answer. Sana magkaroon din ng pageant para sa mga kalalakihan na merong question and answer, di ba? Tapos doon i-base din, malaking percent yung kukuhanin doon para naman sa ranking, yung makakapasok sa semifinals and then sa top 5. Di ba? Parang exciting kung ganun, kung merong question and answer portion. Congratulations pala sa lokal na pamahalaan ng Bani sa kanilang successful na Pakwan Festival o kaya Sandya Festival. Meron akong napanood na interview kay Vice Mayor Gwen Palafox Yamamoto na actually bago pa man dumating
o yung schedule ng kanilang Pakwan Festival, marami ng mga Pakwan farmers ang nakabenta ng kanilang mga produkto, yung kanilang harvest. Coming from si Vice Mayor Gwen, naka 9 years yan na mayor ng bayan ng Bani, kaya kabisado niya from kung kailan nagtatanim at kailan yung harvest season. Ang harvest season ng Bani sa kanilang Pakwan ay nag-uumpisa po yan ng November, pero ang pinakamarami ay December, January. Kanya naman itong panahon yung kanilang Pakwan Festival. At kung yung sinabi niya na talagang nauubos naman yung kanilang mga produkto, yung kanilang farm produce na pakwan, ibig sabihin, marami po sa mga nakadisplay along the road, yung itinitinda na mga pakwan ay hindi na galing sa Bani. Although yung kiniklaim nila, yung mga nagtitinda ay galing sa Bani. Pero ito po ay galing na rin sa ibang lugar, ibang lalawigan. Pero bukod sa bayan po ng Bani, meron pa rin pong ibang mga bayan dyan sa First District at sa ibang lugar dito sa lalawigan ng Pangasinan na marami po yung nagtatanim ng pakwan. Pero sabi nga, sadyang masarap at matamis yung kanilang pakwan. At dahil, kumbaga, na-reach na nila yung pinakamataas na accomplishment pagdating sa promotion ng kanilang prutas na pakwan, sabi ni Vice Mayor Gwen Palafox Yamamoto, for next year, at saka nakapag-introduce na sila ng iba't ibang activities. For next year, magkakaroon naman ng infusion, lalo na sa prep kung saan pwedeng gamitin pa food product ang pakwan. Siguro yung balat nito, tatanggalin lang yung outer layer, pwedeng gawing minatamis. 'Di ba? Iluluto, bababad sa sugar, o kung alagyan ng vanilla, pampabango, kung ano pa yung pwedeng gawin. Pero yung prutas niya, yung laman niya mismo, ginagawang alak po yan, at may gumagawa ng alak. Ayan, pakwan, watermelon wine. Yung isa na gumagawa po niyan na tinuloy-tuloy niya, nabigyan daw sila noon, ilan sila na nabigyan ng training, I think through the help of DTI at ibang government agencies. Parang iilan lang silang nagtuloy sa paggawa ng ng alak mula naman sa katas ng pakwan. At ipinakita niya sa amin yung preparasyon niya. Ito yung activity, yung tour, Ranyag tour na inorganize nung last year ng Department of Tourism Region 1. So bahagi po sa stopover ang bayan ng Bani, at yung gumagawa ng pakwan wine na yon ay pinakita niya unang-una yung proseso. Tanggalin yung laman, tinatanggal yung laman at yun ay pinipiga. At yung katas na mismo, yun yung niluluto, pinoproseso para maging alak. Naalala ko lang kasi meron din, alam nyo kasi ang Facebook, po yan, knowledge power po yan, kumbaga, at paninira power din ang binibigay po niyan. Pero marami po tayong matututunan. So, pagdating sa sa mga produkto na talagang yung mga livelihood na handmade, hindi lang po yung sa pagkain, pati sa ibang products, ay lalo na yung marami ho kasing nagaganchilyo ngayon, nagko-crochet, pati mga bata, mga estudyante, yan po yung mga sideline po nila, ginagawang keychain, ginagawang stuffed toy, gumagawa rin sila ng bandana ng mga pets. Ayan, noon ang ganchilyo, sabi nila para sa matatanda lang yan, gumagawa ng punda, gumagawa ng pillowcase, meron yung table runner, etc. etc. Pero ngayon kasi marami na ang nagko-crochet. Ang isa sa mga advice, kasi merong nagtanong, merong group chat, merong, anong pangalan nun? Page para sa mga nagko-crochet na pwedeng mag-member doon. So tanong nung isa, paano ba niya pepresyohan yung kanyang yung kanyang produkto? Pwede bang ganito, mas mababa? Ang sagot sa kanya, bigyan nyo ng respeto yung inyong sarili at yung inyong produkto. Huwag nyong sanayin yung mga buyers na binabarat kayo. Kasi hindi lang naman yung presyo ng sinulid ang kinoconsider dyan, kundi gano'n na rin yung inyong effort, yung inyong oras, at yung inyong galing, yung skill
Kanya tayo po na bumibili ng mga produktong ganyan, ay huwag po nating barat-baratin yung mga nagtitinda. Dahil isipin po natin, yung lalo na kung maliliit naman na negosyante po yan, nag-uumpisa, huwag po natin silang baratin kasi hindi po natin alam kung ano yung effort at ano pa yung gastos na yung kanilang nagamit, how much yung kanilang nagastos para makapag-produce ng isang produkto o ng mga produkto. Ganun din sa palengke, huwag kayong tawad ng sobra. Na halos piso, 2 piso na lang o halos wala ng tubo yung nagtitinda. Na kung minsan para lang ma-dispose na niya lahat ay sige na nga, bibigay sa tawad mo. Yan po, respeto at pagmamahal ang ibigay po natin sa ating mga kapwa, lalo na yung mga maliliit na negosyante. Dahil sabi nga, di ba, may nababasa tayong mga post. Tulungan natin itong mga ganitong mga kababayan natin, yung mga nagtitinda, naglalako na nakalatag lang yung kanilang paninda. Dahil itong mga to ay nagtitinda sila para may pambili ng pagkain ngayong araw o para sa isang linggo. Hindi po sila nagtitinda para maging multi-millionaire, hindi o kaya makapagpatayo ng mall o shopping center. Hindi yon yung kanilang goal, kundi makabenta, tumubo at meron silang pambili ng pagkain nila sa pang-araw-araw. Ganun lang po, tulungan lang naman ang kailangan. 365,000 na tabletas ng iron supplements ibinigay para sa mga estudyante ng Department of Education. Ibig sabihin mga public schools doon po sa lungsod ng San Carlos. Sa patuloy na pagbibigay ng prioridad sa kalusugan at kapakanan ng kabataan, pinatitibay ng pamahalaang lungsod ng San Carlos ang pangako nito sa pagbuo ng isang mas malusog at mas matatag na San Carlos para sa hinaharap. So, sa pamumuno ni Mayor Ayoy Resuello at Vice Mayor Bogs Resuello, siyempre kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod, isinagawa kamakailan itong pamamahagi ng iron supplements na may folic acid supplements para sa mga babaeng mag-aaral mula grade 7 hanggang grade 12 sa lahat ng public schools sa lungsod ng San Carlos. So, nakapagmamahagi ng mailan ito. Ito ay 365,360 tablets para naman sa mga estudyante na sasapat, good for 20 weeks. At may karagdagan pang ibibigay ang local government unit upang mabuo yung year-round supplement. Ito ay layunin nito ay labanan yung iron deficiency, maiwasan yung maging anemic yung mga kababaihan, mga kabataang babae upang matiyak na ang mga mag-aaral ay mananatiling malusog at saka masigla. Sabi po dito. Maganda yun, meron na silang supplement o kaya meron silang stock good for 20 weeks and then dadagdagan ng city government. Pero oras na po natin, meron na lamang po tayong 11 minuto bago mag-alas 6. Mag-break lang tayo sandali mula kay Kaaron Richard. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels. Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News.
Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. 8 minuto na lang mga kaibigan bago mag alas 6 ng umaga. Pagbati muna sa ilan po na nakatutok sa Facebook Live. Pero binabati rin po natin ng good morning yung mga nakikinig sa pamamagitan ng kanilang mga radyo, sa kanilang mga tahanan. Ganon din yung mga sa paglabas nila sa bahay at pagsakay sa kanilang mga sasakyan. Automatic na nakatune in sila dito sa Todo Balita at sa DWIC. Good morning kay Nelda Peralta. Avid listeners po kami dito sa Mangin. Ayan. Good morning sa mga taga-barangay Mangin. Ganun din yung Mara family. Ayan, pamilya ng aking the late friend, best friend, si Lani Mara Maramba. Glory Sanchez Maramba, good morning. Ernesto Mosada Jr., kay Cecilia Morante, Yayo Yoko Batutay, at kay Gracielda Matro and Nanay Dading. Ayan, Kaaron Grace, siguro one of these days, papasyal ako dyan. Hihingi ako ng iyong halaman. Kay Madam Roske, good morning. Kay Achikora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tabang, magandang umaga po. Kay Kuya Benji Tan, kay Ate Mel at kay Khalil, good morning. Ang paano ba natin i-describe? Pinakasikat ngayon na secretary, cabinet member ng miyembro ng gabinete ni President Bongbong Marcos ay walang iba kundi ang tourism secretary. Secretary ng Department of Tourism. Dahil nga inimbita rin siya sa isang pagdinig sa Senado. Dahil nga naging hindi mauugong kasi naging mainit na usapin yung pagpo-promote nito si Secretary Frasco. Ayan, si Tourism Secretary. Dahil sa mga mukha naman kasi niya, ang mas malaki, hindi yung destination, si DOT Secretary Cristina Garcia Frasco. So, yun nga, kasi meron din yung isang legitimate na vlogger na ang fini-feature niya ay yung mga pagkain sa iba't ibang lugar, native sa iba't ibang probinsya at rehiyon.
at yung mga destinations. Pero yon wala siyang sponsor. Kumbaga, kusa niya yung niyang pag-iikot. Pero isa po siya sa marami na nakapansin na ang DOT Secretary sa mga promotional materials, napakalaki nung kanyang picture. Kumbaga, siya yung yung front. Bakit pa ang banat sa kanya? Bakit? Parang sarili naman yung pinopromote niya, taga Cebu. Hindi naman yung mga tourist destinations, pero ang sabi niya, napakababaw yung yung kanyang rason. Sabi niya, wala siyang permiso doon sa nag-publish ng isang article sa isang magazine na lumabas sa Japan na ginamit yung kanyang mga pictures at malalaki yung paggamit. Pero ang sabi, hindi lang naman yun yung napansin na meron siyang alalaki, mas prominent yung kanyang picture. At sabi pa niya, hindi naman ako tatakbo sa government office. O, di ba, napakababaw. Ang pino-point out, sana ang i-feature nila ay itong mga tourist destinations, yung picture mismo ng mga destinasyon na yan. But anyway, kaugnay niyan, bukas sa Kapitolyo, magkakaroon ng inauguration at saka turnover ng Tourist Rest Area o kaya TRA. Ito po yung ipinatayo dyan sa may Capitol Beach Park sa bandang likuran ng Capitol Building at malapit sa bandang dulo ng reflecting pool. Kung facing kayo sa dagat, nasa kaliwa po yon. At dadating siya. Ayan, siya ang she will lead the ribbon cutting. So, umaga yung activity, inauguration and turnover ng Tourist Rest Area, ito-turn over po yan sa provincial government. So, kabilang po sa mga personalities na andun bukas, bukod syempre sa ating Governor Ramon Kiko III, at saka si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino, at si Mayor Josefina Castañeda ng Lingayen, at syempre ang congressman ng 2nd District Congressman Marco Juanco. Special guest, si Secretary Cristina Garcia Frasco. At yung ilan pa na mga personalities na nasa program ay sina DOT Undersecretary Maria Rica Bueno, Director Glenn Albert Ocampo ng Department of Tourism, at saka DOT Regional Director Benjamin Manahan Jr. Ano kaya? Bago kaya ito na DOT Regional Director. So yan po. Bukas po mangyayari to. Ito turn over na kasi pinondohan po yan ng national government. At regalo nila, napili nila. Isa sa mga unang napili nilang recipient ay walang iba ay ang provincial government ng Pangasinan. So yung mga turista, pwede pong open na po yan totally kasi turn over pa lang yung gagawin. Kasi yung reflecting pool at saka yung fountain ay hindi pa 100% tapos. Pero ang sabi po ng ating gobernador, baka mabuksan na po yun bago mag-Abril sa Pistay Diet Celebration. So, antabayanan po natin kung anong sasabihin niya bukas o kung kaya may press conference o interview pero limited yung mga topic na pwedeng itanong. Meron kasi yung mga ganon, cabinet secretaries o kaya mga matataas na opisyal sa mga government agencies o offices. Meron yung magpapa-interview sila pero merong listahan ng mga questions. Magpapa-press con sila pero merong listahan ng mga tanong, yung mga pwedeng itanong. Kaya nangyayari, pag 5 yung questions, ay ina-assign nilang. Pero meron yung iba na mga secretaries, cabinet secretaries, mga senador, mga matataas na opisyal na open sila. Anything under the sun, pwedeng itanong. Pero syempre, pag sinabing turismo, ito po yung malaki talaga yung ambag nito sa lokal na ekonomiya. Lalo malaki ang tulong nito sa mga nagninegosyo, yung mga maliliit. Malaki ang tulong nito ang tourism sa mga merong mga resorts and mga hotels, lalo na pag destination talaga, lalo na dyan sa Bulinaw ay talagang pag may mga panahon, mga season na talagang punong-puno. And even nagkakaroon na yung mga may-ari ng bahay, kino-convert nila parts ng kanilang bahay into rooms for rent. Ito yung tinatawag na homestay na mas mura po yon.
Okay, with that mga kaibigan, magpapaalam na po ang inyong lingkod. Antabayanan po ang Orly in the Morning. Susunod na po yan. Makakasama niyo po si Kaaron Orly Navarro. Inyong nakasama naman po sa Todo Balita, wala po yung aking partner, si Kaaron Susan Yadaw. Sa ngalan ng aking partner naman sa technical, si Kaaron Richard Olanday. Ako po si Liway Manantani Paragire. Isang napakagandang umaga po sa inyong lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita